Ikalabindalawa ng Mayo, 2022, araw ng pinakamalaking kaganapang astronomical. Unang beses sa kasaysayan, nakuna ng mga siyentipiko ang larawan ng sobrang bigat na itim na butas na Sagittarius A, na may bituin at nagtatago sa kailaliman ng daang gatas. 27,000 liwanag taon mula sa daigdig. Hindi na kailangang ipaliwanag ang halaga ng larawang ito. Maliwanag na. Una sa lahat, ang larawan ay nagsisilbing patunay na sa ating galaksya ay talagang mayroong ganoong bagay, tulad ng nasa gitna ng iba pang kahalintulad na kumpol ng mga bituin. Ano ang tiyak nating makikita sa larawang ito? Ano pa ang mga larawang nagbago sa ating pag-unawa sa mga galaksya? At ano sa universo ang mas malaki pa sa ating daang gatas ng 10 o daan-daang beses? Habol. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa astronomiya, posible nang makita ngayon ang mga bagay na dati ay hindi akalaing makikita ng mga siyentipiko. Dahil dito, nagkaroon ng kakaibang ranggo ng mga higanting galaksya, pati na rin ang unang medyo malinaw na larawan ng itim na butas sa ating galaksya. Bakit dati ay hindi posible na makita ng malinaw ang sobrang bigat na itim na butas na Sagittarius A na may bituin? Para ipaliwanag ang pagkukulang na ito, balikan natin ang terminolohiya. Ano ang Sagittarius A na may bituin ayon sa pananaw ng astronomiya? Una, ito ay compact na pinagmumulan ng radyo na naglalabas ng X-ray, infrared at iba pang radiation. Isa rin itong napakabigat at dense na itim na butas. Dahil sa maliit na sukat ng bagay at sa pagiging hindi ito nakikita, dahil kahit ang mga foton ng liwanag ay hindi kayang makatakas mula sa loob ng matakaw na lagusan, kinailangan gumamit ng walang kapantay na optika para sa pagmamasid. Ngayon, nangyari na ito. Ang larawan ng multo sa gitna ng daang gatas ay kuha gamit ang makasaysayang teleskopyo ng hangganan ng kaganapan. Isang pandaigdigang proyekto ito, isang global network ng ilang interferometry stations na nakakalat sa mundo. Mas malawak na ngayon ang kakayahan ng array ng mga teleskopyong ito kumpara sa mga dating proyekto. Ano ang ibig sabihin nito sa gawain? Ang 8 obserbatoryo sa konglomerasyon ay bumubuo ng isang napakalakas na antena na singlaki ng mundo. Sa ganitong paraan, kaya nitong matukoy ang mga bagay na napakaliit ng sukat, syempre sa sukat ng universo. Kung gagamitin natin ang wika ng astronomiya, makikita natin ang mga bagay sa kalawakan na may sukat na ilang 10 anggulong mikrosegundo. Para sa paghahambing, isipin nating iniwan natin ang bagel sa ilalim ng bunganga o dagat ng buwan. Dahil sa napakalaking antena ng teleskopyo ng horizon ng kaganapan, malinaw na nakikita ng mga tagamasid ang tinapay na iyon nang hindi na umaalis sa daigdig. Ano ang hitsura ng mabigat at sobrang siksik na itim na butas sa gitna ng daang Milky Way? Sa larawan, makikita ang liwanag sa likuran na pumapalibot sa bagay na parang kumikislap na korona. Tugma ito sa ating mga inaasahan. Dahil ang Sagittarius A na may bituin ay talagang nababalutan ng makapal at mainit na ulap ng gas na may diametro na halos 2 parsec. Saan nanggaling ang gas na ito? Ito ay binubuo ng material na, sa madaling salita, siyang pinagkukunan ng pagkain ng itim na butas. Ang mga malalapit na bituin ang tagapagtustos nito. Ayon sa obserbasyon, umiikot ang mga bituin sa itim na butas sa bilis na umaabot ng ilang dosenang porsyento ng bilis ng liwanag. Pero kaya ba natin gamit ang ganitong ka-advanced na optika na tumingin ng mas malayo pa sa hangganan ng ating galaksya? Hindi lang natin kaya, kundi dapat din natin gawin dahil maraming lihim ang universo. Halimbawa, matagal nang itinuturing na malaking galaksya ang daang gatas. Ang diametro nito ay tinatayang 100,000 liwanag taon, bagamat may ilang siyentipiko na nagsasabing maaaring umabot ito sa 1,000,000. Ngunit tulad ng alam natin, lahat ay nasusukat sa paghahambing, kaya matagal nang nawala sa pedestal ang ating mga bituin. Sa kasalukuyan, may 5 nangungunang mga higanting leader na natukoy, bagamat pinaghihinalaan naming hindi pa ito ang huling listahan. Ang mga galaksya na pag-uusapan natin ngayon ay maraming ulit na mas malaki kaysa sa Milky Way at namamangha rin tayo sa iba pa nilang kamanghamanghang mga katangian. Ang ika-5 pwesto ay napunta sa galaksya
na may codename na 3C300 at 48. Sa gitna nito ay mayroong napakasiksik na radio source, ang itim na butas na Hercules A. Ang kaibahan ng bagay na ito ay mas mabigat ito ng 1,000 beses kaysa sa Sagittarius A na may bituin at ang bigat nito ay umaabot sa 4 na bilyong araw. Sa kabuuan, isa ito sa mga pinakakahangahangang itim na butas na kilala ng agham. Para matuklasan ang nabanggit na galaksya, hindi na kinailangan ang Event Horizon Telescope. Magaling nagtapos sa gawaing ito ang luma at maaasahang habol. Ngunit ang malakas na radyasyong inilalabas ng bagay na ito ay naitala gamit ang malaking antena array, isang grupo ng mga radyoteleskopyo sa New Mexico. Sigurado ang mga astropisiko na ang impyernong jet ng mga galaksya ay mula mismo sa kanilang itim na butas, bagamat kakaunti pa lang ang nalalaman tungkol sa mga phenomenon na ito. Nasaan matatagpuan ang elliptical galaxy na 3C348? Maniwala ka, napakalayo nito. 2 bilyong liwanag taon ang layo mula sa daigdig. At sa kabila nito, sinuwerte tayong mapansin na ang bagay na ito ay naglalabas ng 1 bilyong beses na mas maraming radio waves kaysa sa ating araw. Isa rin ito sa pinakamaliwanag na extragalactic radio sources sa nakikita nating kalangitan. Bukod pa rito, ang mga relativistic jet na inilalabas ng sentro ng galaksya ay umaabot sa distansyang 1 milyong liwanag taon. Ang pangalan ng galaksya at itim na butas na Hercules sa gitna nito ay nagmula sa kaparehong pangalan ng konstelasyon na malapit dito. Ano pa kaya ang mas nakakatakot kaysa sa ipinakitang galaksya? Gayunpaman, sa ika-4 na pwesto ng ating ranggo ay may mas kamanghamanghang bagay na may codename na Index Catalog 1101. Ang layo nito ay higit sa 1 bilyong liwanag na taon. Ang elliptical na sobrang higanting galaksya na matatagpuan sa konstelasyon ng Birhen ay matagal nang namamayani bilang leader. At totoo nga, may mas granding bagay pa ba sa universo? Huwag muna tayong magmadaling humusga. Kaya, ang Index Catalog 1101 ay isa sa mga galaksya ng napakalaking kumpol na Abell 2029. Ang diametro ng halimaw na ito ay 6 na milyong liwanag taon at sa lapad nangunguna pa rin ang galaksyang ito kumpara sa iba pang mga bituing konglomerado. Ang iba pang mga katangian ng Index Catalog 1101 ay hindi rin naman kasing baba ng impresyon. Gawin nating pamantayan ang daang Milky. Ang nabanggit na galaksya ay 20 beses na mas mabigat at 60 beses na mas malaki kaysa sa atin. Sabihin ninyo, kaya nyo bang maisip ang ganitong kalalaking sukat? Kung ang galaksyang iyon ay nasa lugar ng daang Milky, madali nitong malalamon ang nebula ng Andromeda, parehong Magellanic Clouds, at bilang panghimagas, ang Triangulum Galaxy. Paano nangyari na ang Index Catalog 1101? Isa ay lumaki ng ganito kalaki na parang hindi ka panipaniwala. Ayon sa mga astropisiko, maraming banggaan at pagsasanib ng malalaking galaksya ang nangyari bago ito. Nakakatawa, pero noong ika-18 siglo nang ito'y matuklasan dahil sa laki nito, maling inakala ng mga tao na isa itong nebula. Anong uri ng dambuhalang bagay sa kalawakan ang nasa ika-3 pwesto? Ipinapakilala ko sa inyo ang Lenticular Radio Galaxy na Uppsala General Catalog 7555 na nasa 800 at 20 milyong light years mula sa ating planeta. Sigurado ang mga astronomo na ang bagay na ito ay nabuo sa pagsasanib ng mas maliliit na kumpol ng bituin. Gusto mo bang malaman ang laki ng halimaw na ito? Siyempre. Sa diametro, umaabot ang galaksya ng halos 8.4 na milyong liwanag taon at ito ay 83 beses na mas malaki kaysa sa daang Magatas. Ang bagay na may index na Uppsala General Catalog 7555 na natuklasan gamit ang medyo luma ng optical system na low frequency array ay kabilang naman sa isang masikip na kumpol ng mga katulad na dambuhalang bagay sa kalawakan. Batay sa pinagsama-samang resulta ng mga pag-aaral at obserbasyon, kumbinsido ang mga astronomo na sa gitna ng bawat galaksya ay mayroong napakalaking itim na butas na naglalabas ng radyasyon, katulad ng sa daang Magatas at ang Sagittarius A na may bituin. Kung mahina ang loob mo, itigil mo na ang panunood dahil papasok na ang mga tunay na haligi sa entablado ng sansinukob. Kung sakaling may isang space shuttle na magpasya na lumipad sa kabuuan ng galaksya na 3C236,
aabutin ito ng 15 milyong liwanag taon o 4.5 megaparsec. Ganyan mismo ang diametro ng nabanggit na kumpol ng mga bituin. Ang radyogalaksia ay kabilang sa klase ng Fanarov-Rayleigh 2 at isa ito sa pinakamalalaki na natuklasan hanggang ngayon. Tulad ng inaasahan, sa gitna nito ay may sobrang siksik na pinagmumulan ng radyo. Isang itim na butas na aktibong naglalabas ng mataas na enerhiyang jet. Ang haba ng mga nakamamatay na jet ay umaabot ng halos 15 milyong liwanag na taon. Napakaswerte natin na sa puso ng daang gatas ay may mas balanse na bagay. Kung hindi, maaaring nanganganib ang sangkatauhan. Anong teleskopyo ang tumulong sa pagtuklas ng 3C236? Ito ay ang Low Frequency Array. Habang nagmamasid, napansin ng mga siyentipiko sa relativistic jets ang ilang kakaibang may init na bahagi na hindi alam kung saan nagmula. Saan sila nagmula at ano ang posibleng ibig sabihin ng mga ito? Ilan sa mga palagay ay nailahad, kabilang na ang hypothesis tungkol sa pagkaantala ng proseso ng akresyon ng material. At heto na ang ating kampeon. Ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang pinakamalaking galaksiya sa universo na kailanman nating naobserbahan. Ang pangalan nito ay Alcyon. Natuklasan ng kumpol noong Pebrero 2022. Ang diametro ng bagay ay 5 megaparsec o 16.3 milyon na mga ilaw taon. Katabi ng halimaw na ito, parang maliit na tuldok lang ang daang magatas natin. Ang mga ganitong kalalaking galaksya ay nananatiling hindi malutas na misteryo ng makrokosmo. Paano sila nabubuo? Ano ang nagtutulak sa kanila para umabot sa ganitong hindi ka pani-paniwalang laki? Talaga bang dahil lang ito sa pagsasanib ng ilang mga galaksya o may iba pang dahilan sa likod nito? Ang mga tanong na ito ay kailangan pang sagutin. Halos bawat higante ay may katangian ng pagbuga ng mga relativistikong jet na mapanganib na muling nagpapatunay sa konklusyon na may mga aktibong itim na butas sa gitnang bahagi ng mga kumpol ng bituin. Kapansin-pansin na halos lahat ng nabanggit na mga galaksya ay sapat na ang katandaan, kaya't tiyak na makakakita pa tayo ng iba pang higanteng mga estruktura. Simula pa lang ito ng kapanapanabik na paghahanap. Maganda ba ito o masama? Tuwang-tuwa ang mga astropisiko dahil ang pag-aaral ng malalaking kumpol ng bituin, lalo na may aktibong itim na butas, ay susi sa pag-unawa ng mekanika ng maraming proseso sa universo na kasalukuyang nakatago pa sa atin. Anong mga naiisip mo kapag pinag-uusapan ang populasyon ng tao? Hindi ba't minsan ay may halo-halong nararamdaman tayo? Sa isang banda, sa paglipas ng panahon, marami nang naabot na progresibong tagumpay ang sangkatauhan. Natuto tayong gamutin ang mga nakamamatay na sakit, lumikha ng maraming matatalinong makina, napabaligtad ang agos ng mga ilog, ginawang mga namumulaklak na hardin, ang mga dating tigang na lupa, nasakop ang mga tuktok ng bundok, at napag-aralan ang kailaliman ng karagatan. Sa kabilang banda, hindi pa rin gaanong nalalayo ang kaisipan ng sangkatauhan mula sa mga barbarong tribo na walang tigil sa pagsakop ng mga teritoryo ng iba, pumapatay sa ngalan ng mga huwad na Diyos at kumikilos batay sa lakas. Maaaring ito pa ang isa pang sagot sa kilalang paradox ni Fermi. Wala sila dahil ayaw ng kahit sino na makipag-ugnayan sa atin. Dahil ang karamihan ng mga naninirahan sa daigdig ay masyadong agresibo at primitibo. Maaring tumagal ng mga siglo bago maitama ang aspeto. Samantala, hindi mapipigilan ang progreso at hindi ito apektado ng moral na doktrina. Kaya patuloy tayong masigasig na naghahanap ng kapwa sa malamig na kalawakan. Kamakailan, kumalat sa mundo ang balita. Natuklasan ang isang planeta sa tabi ng Proxima Centauri, ang pinakamalapit na bituin sa atin. Baka may umuusbong ng buhay doon? Ang Proxima Centauri ay nasa 4 na taong liwanag ang layo mula sa daigdig. Mukhang kaya ganoon ang pangalan nito. Dahil ang Proxima sa Latin ay nangangahulugang pinakamalapit. Ang bituin ay may medyo maliit na sukat, ang diametro nito ay 1.5 beses lang na mas malaki kaysa kay Jupiter. Kung ikukumpara si Proxima Centauri sa ating araw, siya ay 8 beses na mas maliit sa masa at 7 beses sa diametro. Sa kabuuan, ang sistema ay binubuo ng 3 bituin. 2 sa mga ito ay medyo malapit sa isa't isa. Samantalang si Proxima sa kasalukuyan ay halos 2 bilyong kilometro ang layo mula sa mga kasamang bituin ng trio. Pinakamalaki si Centauri A,
mas malaki pa sa araw. Ang pinakamalapit niyang kasama ay halos kalahati lang ng laki at si Proxima ang pinakamaliit sa mga malalayong kapitbahay. Dahil dito, imposibleng makita ang bituin nang walang paggamit ng espesyal na optika. Ano ang naging epekto sa atin ng pagkakatuklas ng maliit na bituing ito noong 1915? Una, dati ang pinakamalapit na bituin sa araw ay ang napakalaking Centaura A. Pangalawa, kalaunan ay natuklasan na may planetaryong sistema malapit sa Proxima Centauri. Siyempre, gaya ng lagi sa ganitong mga pagkakataon, nagsimulang magpalagay ang mga astronomo kung mayroong kahit isa sa mga planetang ito na may biolohikal na buhay. Mukhang malabo ito dahil ang Proxima Centauri ay isang pulang duwende, isang napaka hindi matatag na bituin na laging may kasamang pagbuga ng napakalaking enerhiya na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Dapat maunawaan na ang buhay ng pulang duwende ay isang impyerno, hindi lang para sa kanya kundi pati sa mga nasa paligid niya. Ang Proxima Centauri ay isang bituing pulang duwende na nabubuhay ng 10 trilyong taon, mas matagal sa pangunahing hanay at hindi agad nagiging ibang uri ng bituin. Ibig sabihin, kapag umunlad na ang buhay sa mga planeta na malapit sa ganitong mga bituin, may tiyak silang pagkakataon para sa patuloy na pag-unlad. Diyan na siguro nagtatapos ang magagandang balita, napakasinag ng mga pulang duwende. Halimbawa, ang liwanag ng Proxima Centauri ay 10,000 beses na mas mahina kaysa sa araw natin. Ibig sabihin, ang potensyal na exoplanet ay kailangang malapit-lapit sa bituin. Kung hindi, hindi ito magkakaroon ng sapat na liwanag at init para magsimula ang buhay. Ang ganitong kondisyon ay nagdudulot ng susunod na problema, tidal locking. Ano ba yon? Kapag ang maliit na katawan ay malapit sa mas malaking katawan, napipilitang isang bahagi nito ang laging nakaharap sa mas malaki. Nangyayari rin ito sa sistema ng araw. Halimbawa, isipin natin ang laging kasama nating buwan. Anong mga pisikal na kondisyon ang maaaring asahan sa ibabaw ng isang planeta na nasa tidal lock? Sa isang bahagi, mag-aalab ang karagatan ng lava. Sa madilim na bahagi, maghahari ang walang hanggang yelo. Pero ano ang pinakapangunahing hadlang sa pag-usbong ng buhay sa mga planeta sa paligid ng mga pulang duwende? Ito ang labis na aktibidad ng ganitong mga bituin. Ang mga sterilizing na pagsabog ng radyasyon ay kayang puksain agad ang anumang umuusbong na buhay. Sa ano ito maaaring ihambing? Isipin ninyo na ang ating araw ay naging pulang higante sa loob ng ilang libong taon at pagkatapos ay bumalik muli sa dati nitong laki. Hulaan ninyo kung anong mangyayari sa daigdig noon. Ang pulang duwende ay parang babaeng may hindi matatag na isip tuwing hormonal imbalance. Hindi mo alam kung kailan ang susunod na mapaminsalang pagsabog. Pero lahat ng ito ay teorya lang. Paano naman sa aktwal na buhay? Dahil sa pagiging medyo malapit sa atin ng Proxima Centauri, medyo mahusay na napag-aralan ang planetaryong sistema nito. Bukod pa rito, taon-taon ay may mga bagong detalye na natutuklasan. Alam natin na sa tinatawag na Goldilocks Zone o sektor ng habitabilidad ng bituin, umiikot ang ilang mga planeta. Mahirap para sa mga siyentipiko tuklasin ang napakaliit na bagay na ito. Para dito, kinailangan gamitin ang lahat ng kilalang dituwirang paraan ng pagmamasid, partikular na ginamit ng aktibo ang paraan ng radial velocity. Ano ang ibig sabihin ng nabanggit na prinsipyo? Ang totoo niyan, kahit ang pinakamaliit na mga planeta ay may epekto sa kanilang mga bituin na naglilipat ng sentro ng grabidad ng mga ito. Napapansin ito dahil sa Doppler effect. Natuklasan ng mga astronomo ang mga planeta sa paligid ng pulang duwendeng bituin na Proxima Centauri sa pamamagitan ng pag-obserba sa paglipat ng mga spectral line gamit ang eksaktong spectrograph at pagsukat ng pagbabago ng bilis. Ginamit ang teleskopyong Very Large Telescope at espesyal na spectrograph espresso sa pagmamasid. Sa kabila ng advanced na smart na kagamitan, matagal ding nag-alinlangan ang mga siyentipiko. Maaaring ito ay mga panapanahong pagbabago lang sa liwanag ng bituin. Hindi nagkatotoo ang mga pangamba, kaya nadagdagan pa ng isa pang bagay sa sistema ng bituin, ang mga katalogo, ang Proxima D. Sa ngayon, may 3 planeta na ng iba't ibang laki at katangian ang natuklasan malapit sa Proxima Centauri. Ang pinakahuli, gaya ng nabanggit na, ay natuklasan noong Pebrero ng 2022.
Isinagawa ito ng astronomo mula sa European Southern Observatory sa Chile. Inanunsyo ng mga siyentipiko ang pag-iral ng Proxima S 2 taon na ang nakalipas. Ano ang itsura ng bagong natuklasang planeta na Proxima D ayon sa mga astronomo? Umiikot ito halos dikit na dikit sa kanyang pangunahing bituin. Nasa 4 na milyong kilometro lamang ang layo. 10 beses itong mas malapit kaysa sa distansya ng Mercury sa araw. Dahil dito, ang isang taon sa Proxima D ay 5 araw lang. Napakaliit ng kanyang masa. Mga isang kapat lang ng masa ng daigdig. Kaya ang Proxima D ang pinakamagaan sa lahat ng natuklasang planeta ng ganitong uri. Kaya naman ito ay isang maliit na bagay na may napakaliit na masa. Ang Proxima B at Proxima C ay umiikot ng mas malayo sa kanilang pinagmumulan ng liwanag. Noon, ang isang taon ay 11 araw at ang pangalawa ay 5 taon sa Earth. Matatagpuan ba si Proxima D sa habitableng sona ng kanyang bituin? Maraming diskusyon dito, pero karamihan ng siyentipiko ay sang-ayon na hindi. Masyadong malapit itong umiikot sa pulang higante. Tinatayang ang temperatura sa ibabaw nito ay nasa humigit kumulang 87 degrees Celsius. Maaari ba itong maging hadlang sa pag-usbong ng buhay sa planeta? Kung iisipin na kahit sa kumukulong mga geyser sa mundo, ay may nabubuhay na mga bakterya na extremophile, marahil ay hindi. Ang pangunahing mensahe ng mga astronomo sa paligid ng pinakamalapit na bituin, maraming uri ng mundo ang umiikot. Mula Super Earth hanggang maliliit na planetang halos walang bigat. Nagbibigay ito ng pag-asa at lakas para magpatuloy sa paghahanap. Para sa panghimagas, narito ang pinakakapanapanabik. Mayroon na bang naitalang mga signal na nagmula mismo sa loob ng bituin na sistema ng Proxima Centauri? Lumabas na, oo. Nangyari ito noong Disyembre ng 2020 taon. Agad na tinawag ang signal na BLC, isa at masusing pinag-aralan ito. Natanggap ng Parkes Observatory sa Australia gamit ang teleskopyo ang hindi inaasahang pagbati mula sa sistema ng Proxima Centauri. Ang kaukulang programa ay nagsimula pa noong 2015 taon at ang layunin nito ay ang paghahanap ng mga signal mula sa mga dayuhan. Malinaw na unang pinuntirya ng mga astronomo ang pinakamalapit na bituin sa atin, ang Proxima Centauri. Matapos ang 5 taon, nakuha na ang resulta. Ang signal na may lapad ng spectrum na 1 GHz ay itinuring na imposibleng magawa ng isang astrophysical na bagay na likas ang pinagmulan. Bukod pa rito, iginiit ng mga siyentipiko na imposibleng nasa ating planeta ang pinagmulan ng signal. Nagbabago-bago ang lakas nito na malamang ay nagpapahiwatig ng orbital na pag-ikot ng bagay na nagpapadala ng signal. Umabot ng halos 30 oras bago natanggap ang mensahe mula sa mga dayuhan. Itinanggi rin ng mga astropisiko na ang dahilan ay mga aksidenteng echo mula sa mga artipisyal na satellite o dumadaang eroplano dahil hindi ginagamit ng mga nabanggit na bagay ang naturang frequency. Ibig bang sabihin nito na ngayon lang ulit tayo nakatanggap ng tunog mula sa isang advanced na sibilisasyon mula noong WOW signal? Sa kasamaang palad, hindi. Kalaunan, napagpasyahan ng mga siyentipiko na ang BIL si ESA ay may pinagmulan pa rin na mula sa mundo. Maaaring ang proseso ng intermodulasyon ang dahilan kung saan nagsasama ang dalawang frequency at nagdudulot ng radio interference. Nakakadismaya talaga. Parang gusto mo na namang itanong, nasaan na nga ba silang lahat? May plano ba para sa karagdagang pag-aaral ng bituin na sistema ng Alpha Centauri? Sa malayong hinaharap, oo. Maaaring magpadala ng interstellar shuttle papunta sa pinakamalapit nating kapitbahay. Pero, aabuti ng mahigit 1,000 taon ang biyahe kung siyempre hindi gagamit ng nukleyar na makina. Para sa paghahambing, ang Voyager probe na may bilis na 17 kilometro bawat segundo ay aabutin ng humigit kumulang 74,000 taon bago makarating sa bituin. Pero sino ang nakakaalam kung magpapatuloy ang teknolohiya gamit ang nuclear impulse na makina? Maaaring 1 siglo lang ang biyahe papuntang Proxima Centauri. Hindi pa ito lahat ng mga ideya. Ano sa tingin mo tungkol sa mga microprobe? Ang proyektong tinatawag na Breakthrough Starshot ay naglalayong magpadala ng isang grupo ng maliliit na probe papunta sa target.
nalilipad sa bilis na 20% ng bilis ng liwanag. Ang magbibigay ng tulak sa kanila ay mga kumpol ng mga laser mula sa lupa. Kung matupad ang proyekto, sa unang kalahati ng siglong ito ay magkakaroon na tayo ng datos tungkol sa sistemang planetaryo ng Proxima Centauri. Pero aabutin ng 4 na taon bago ito makarating sa atin. Kung isa sa alang-alang na napakarami pa nating mga problema dito sa mundo, sulit pa bang magpatuloy sa ganitong direksyon? At ipagpatuloy ang paghahanap ng mga exoplanet na maaaring tirhan? Sigurado ang mga siyentipiko na oo. Bago pa naimbento ang mga unang teleskopyo, ang mga ideya ng mga tao tungkol sa itsura ng mga planeta at iba pang mga bagay sa kalawakan ay nakabatay lamang sa mga hinuha at siyempre sa kanilang malawak na imahinasyon. Ibang-iba na ang panahon ngayon. Mayroon na tayong mga makabagong teknolohiya na nagbibigay daan sa atin para makakuha ng eksaktong impormasyon. Ngayon, marami na tayong mga larawan ng universo, kabilang na ang araw at iba't ibang mga planeta. Tingnan naman natin ngayon ang mga kamanghamanghang larawan na talagang nakakabighani ng isipan. Maaaring ituring ang araw bilang isang napakalaking makapangyarihang bomba sa ating sistemang planetaryo. Sa bawat segundo, may enerhiya na lumalabas doon na katumbas ng enerhiya ng 1 trilyong nuclear bomb. Ang pangunahing bituin natin ay may higit 78% ng kabuuang masa ng sistemang solar. Ang mga kamanghamanghang larawan ng araw ay kuha ng isa sa mga space observatory ng National Aeronautics and Space Administration na tinatawag na Solar Dynamics Observatory. Nangyari ito kamakailan lang, noong Agosto ng 2021 taon. Noon ay naitala nila ang tunay na kakaibang sandali. Parang may maliit na bahagi ng material mula sa araw na humiwalay at nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng ilang sandali. Ang mapanganib na pagbuga ng masa na ito ay umabot sa bilis na 448 kilometro bawat segundo matapos magtagal sa ere. Ang pinakamalapit na planeta sa araw ay Merkuryo. Bilang pangunahing bituin, lagi siyang espesyal na interes ng mga mananaliksik. Ang spacecraft na Messenger ang naging unang aparato na pumasok sa orbit ng Merkuryo. Doon, nakita namin ng malinaw ang ibabaw ng planeta na natatakpan ng mga bunganga ng iba't ibang laki. Kitang-kita rin namin ang mga lugar ng pagbagsak ng mga asteroid. Halimbawa, kasama rito ang Van Eyck na bunganga. Ngayon, tingnan ninyo ang mga larawang ito, nakuha noong Abril 2015 taon. Dito ipinapakita ang spectral na pagsukat ng ibabaw ng Mercury. Nakapagtipon ang Messenger ng halos 200,000 larawan ng Mercury mula sa iba't ibang anggulo, karamihan ay high resolution. Matapos magawa ang lahat ng gawain, bumangga ang aparato sa planeta. Sinadya talaga iyon dahil kulang na ang enerhiya ng Messenger para makabalik sa daigdig. Maaaring isipin ninyo na ang Merkuryo ang pinakamainit na planeta sa sistemang solar, dahil ito ang pinakamalapit sa ating pangunahing bituin. Gayunpaman, may mga planeta na mas mataas pa ang temperatura sa ibabaw at ito ay ang Venus. Ito rin ang planetang pinakamalapit sa daigdig. May sariling atmosfera ang Venus. 70 beses na mas makapal ang layer nito kaysa sa daigdig. Pangunahing binubuo ito ng carbon dioxide. Dahil mismo sa atmosfera, napakainit ng temperatura sa ibabaw ng Venus. Ang Venus 13, gawa ng Unyong Sobyet, ay idinisenyo para pag-aralan ang planeta. Noong unang araw ng Marso, 1982 ang aparato ang naging una na nakakuha ng makukulay na larawan ng Venus at naipadala ito pabalik sa daigdig. Umaabot sa 470 degsi ang temperatura sa ibabaw ng planeta. Ang module ay dinisenyong magamit ng kalahating oras. Pero dahil ginawa itong espesyal na sisidlan, gumana ito ng maayos sa loob ng 2 oras matapos lumapag sa Venus. Noong taong 1970, ang aparato ng National Aeronautics and Space Administration na tinawag na Magellan ay ipinadala sa planetang ito upang makuha na ng larawan ang buong ibabaw nito. Bilang resulta, nakuha natin ang mga ebidensya na mayroong vulkanismo sa Venus, paggalaw ng mga tectonic plates, epekto ng mga hangin, at pati na rin ang mga kilometro ng bakas ng lava. Isa sa mga bakas ng lava na ito ay may habang halos 8,000 kilometro. Ngayon, tingnan ninyo ang isa pang natatanging larawan ng pinakamataas na bulkan sa Venus, na may taas na 5 kilometro.
ang bundok Maat. Pagkatapos ng misyon, si Magellan, tulad ng ibang aparato, ay basta na lang bumangga sa planeta. Gaya ng alam ninyo, ang ikatlong planeta mula sa araw ay ang daigdig. Ito lang ang tanging planeta sa sistemang solar na may buhay. Siguro hindi na kayo magugulat sa simpleng larawan ng planeta mula sa kalawakan, pero susubukan pa rin namin. Tingnan ninyo ang larawang ito ng daigdig, kuha gamit ang bagong teleskopyo ng National Aeronautics and Space Administration sa mataas na resolusyon mula sa 3,000 at 50,000 kilometro. Nakikita natin ang Hilaga at Timog Amerika, pati ang buwan na napasama rin sa larawan. 2 taon na ang nakalipas nang makuha na ng National Aeronautics and Space Administration ang kabuuang solar eclipse gamit ang Geostationary Operational Environmental Satellite, 16 satellite, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Noong 2011 kinuna ng Electro-L satellite ng detalyadong larawan ang daigdig na ipinapakita ang Africa at Eurasia. Ano naman ang tungkol sa Mars? Matagal nang palaisipan sa mga siyentipiko ang kamangha-manghang planetang ito na kilala rin bilang pulang planeta. Noong 1979 ipinadala sa Mars ang Viking 1. Dahil dito, nakuha natin ang maraming detalyadong larawan ng planeta, tulad nito. Matapos ang Viking 1, ipinadala sa Mars ang Viking 2 na kumuha ng larawan ng Timog Polar na kapatagan at yelong tuktok ng pole. Noong taong 2013, nagbigay ang European Space Agency ng maraming detalyadong larawan ng Equus Chasma, isang bitak sa mataas na talampas ng Lunaya Planum na siya ring pinakahilagang bahagi ng Mariner Valley. May mga larawan din tayo ng Mars mula sa iba pang aparato tulad ni Curiosity na nagbigay ng panoramic images ng planeta gamit ang ibang larawan. Tungo naman tayo sa pinakamalaking planeta, si Jupiter. Namumukutangi siya sa ibang planeta hindi lang sa laki, kundi pati sa malaking pulang batik. Isa itong atmospheric na ipo-ipo na sa lahat ng taon ng pagmamasid dito ay paulit-ulit na nagbabago ng hugis at kulay. Kapansin-pansin na ang malaking pulang batik ay mas malaki pa ang diametro kaysa sa mundo. 5 taon na mula nang dumaan ang spacecraft na Hunona sa layong 9,000 kilometro mula sa atmospheric na ipo-ipong ito. Bilang resulta, mayroon tayong larawan ng malaking pulang batik na kuha sa pinakamalapit na distansya. Hindi pa doon tumigil si Hunona at kumuha pa siya ng mga larawan ng mga polar ng Jupiter. Ang kakaiba sa mga larawang ito ay hindi natin nakikita ang mga bahaging ito habang nasa daigdig tayo. Namangha ang mga mananaliksik sa katotohanang may 8 ipo-ipo sa hilagang bahagi ng Jupiter na patuloy ang pag-ikot. Noong Nobyembre ng 2018, nagbigay si Juno ng isang bagong larawan na nakakabighani. Tingnan mo lang ito. 3 taon na ang nakalipas, noong Hunyo ng 2019, gamit ang teleskopyong Hubble, nakakuha tayo ng isa pang larawan ng malaking pulang batik na ayon sa mga mananaliksik ay paliit ng paliit ang sukat. Ngayon, lipat tayo sa Saturn. Sa ganda ng kanyang mga singsing, hindi mo siya mapagkakamalang ibang planeta. Mayroon tayong pinakakilalang mga larawan ng Saturn dahil sa automatikong interplanetaryong istasyon na Cassini-Huygens. Noong 2002, sa layong 285 milyong kilometro mula sa mismong planeta, kuha ang larawang ito. Pagkalipas lang ng 2 taon, nakakuha tayo ng bagong larawan, pero mas malapit na ang distansya. At heto ang isang larawan ng Saturn na marahil ay hindi mo pa nakikita sa internet. Ito ang sandali ng eclipse ng araw sa Saturn. May natatanging larawan tayo ng hilagang hemisphere ng Saturn na nagpapakita ng hexagonal na ipo-ipo na noon ay hindi pa alam ang likas na katangian ng mga siyentipiko. 5 taon na ang nakalipas mula 2000 at 17 malapit nang matapos ni Cassini ang kanyang misyon. Inakala na agad masusunog ang aparato, pero bago iyon, nakunan natin ng larawan ang ibabaw ng Saturn ng malapitan. Ang Uranus ay ang ika-7 planeta mula sa araw. Noong 1970 taon, si Voyager 2 ay kumuha ng larawan ng planetang ito. Ang larawan ay nakuha gamit ang 3 makukulay na filter. Noong Hulyo 2004 gamit ang Keck teleskopyo, nakuhanan ng larawan ang Uranus at ang mga singsing nito, pati isang maliwanag na batik
Si Hubble rin ay gumawa ng larawan ng Uranus. Nakuha natin ang isang makulay na larawan kung saan kitang-kita ang matingkad na pulang kulay ng mga singsing. Noong 2017 nakuna ng teleskopyo ang maliwanag na batik sa Uranus. At ngayon, dumako naman tayo sa ika-8 planeta mula sa araw, Neptuno. Dahil sa ganitong kalayuan, ang tanging aparatong nakalapit sa planeta ay si Voyager 2. Tingnan ninyo ang larawang ito. Dito makikita ninyo ang napakalaking bagyo. Ipagpapatuloy ni Voyager 2 ang kanyang misyon sa interstellar na kalawakan. Pero bago iyon, kumuha siya ng larawan ng ibabaw ng Neptuno mula sa napakalapit na distansya. Makikita rito ang mga guhit ng ulap sa atmosfera. Noong 2020, naglabas ang Hubble Telescope ng mga bagong larawan ng Neptuno kung saan makikita ang malaking madilim na batik. Kahit malayo ang Neptuno, nagawa ng Southern European Observatory gamit ang narrow field mode ng adaptive optics ng spectroscopic apparatus na makakuha ng larawan nito mula sa daigdig. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-kontrobersyal na katawan sa kalawakan, si Pluto, na hindi naganap na planeta sa solar system, kundi tinuturing na maliit na planeta. Noong Hulyo 2015 nagbigay ang New Horizons ng makulay na larawan ni Pluto. Nakuha ang larawang ito sa pamamagitan ng pagsasama ng 3 iba pang larawan, pula, asul, at infrared. Mula sa New Horizons, nakatanggap tayo ng mas malinaw na larawan ni Pluto na nagpapakita ng mga bundok na may yelo. Naipakita rin ang kanyang buwan na si Charon. Hindi pa natin natatanggap ang mga larawan ng maraming bagay sa kalawakan na lubos na kinaiinteresan ng mga sayentipiko. Ngunit ngayon, tiyak na maaari na nating pagmasdan ang mga larawan ng mga planeta sa ating solar system. Sa palagay ko, pamilyar ka na sa pahayag na ito. Sa walang hanggan ng universo, bawat bahagi sigurado may mga bituin o nagniningning na bagay sa langit. Ito ay tinatawag na photometric paradox. Mayroon ding isa pang paradox na may kawili-wiling pangalan, ang paradox ng thermal death. Kapag dumating ang estado ng thermodynamic equilibrium, mawawala ang mga bituin sa universo. At mayroon pang isang kamanghamanghang paradox. Tinatawag itong paradox ng pulang langit. Hindi natin ito gaanong alam. Nagsimula lang magsulat tungkol sa paradox na ito noong 2020. Pinag-iisipan ng mga siyentipiko kung bakit ang bituin sa ating sistema ay hindi isang pulang duwende. Malamang sa ganitong nakakaintrigang paliwanag ay lalo lang namin kayong nalito. Kaya umupo na kayo ng komportable. Sama-sama nating aalamin kung ano nga ba ang paradox na ito. Ang ating planeta ay natatangi dahil dito mismo umusbong ang matalinong buhay. Sinusubukan ng siyentipikong komunidad na alamin kung ano-ano ang mga salik na nagdulot nito. Malaking papel dito ang ginampanan ng pangunahing bituin sa sistema, ibig sabihin, ang ating araw. Ito ay kabilang sa klase ng mga dilaw na duwende. Maaaring ituring na kakaiba sa ilang aspeto ang ating bituin. Dahil karamihan, mga 85% ng mga katulad na bituin sa universo ay mga pulang duwende na may medyo maliit na masa, na maaaring umabot lamang sa kalahati ng kabuuang masa ng araw. Kasabay nito, mas mahaba ang kanilang buhay kumpara sa mga dilaw na duwende. Alam natin ang tungkol sa mga planetang malapit sa pulang duwende kung saan posibleng magsimula ang buhay. Dahil mas matagal mabuhay ang mga pulang duwende, kaya nilang pahabain ang buhay ng isang planetang pwedeng tirhan. Sa ganitong kaso, interesante para sa atin kung bakit hindi pulang duwende ang araw sa ating sistema. Diyan nakasalalay ang diwa ng paradox ng pulang langit. Maaaring mukhang simpleng aksidente lang ang pagkakaroon ng dilaw na duwende sa sistema, pero hindi pala ganoon kadali ang lahat. Paano kung ang ganitong klase ng mga duwende ang mas naging kapaki-pakinabang para sa pag-unlad ng ating planeta? Oo, karamihan sa mga bituin ay kabilang sa mga pulang duwende. Pero kumusta naman ang mga bituin na malapit sa atin? Ganon pa rin ang trend. Nakikita natin ang mga bituin na kabilang sa ganitong klase. Ibig sabihin, sila lang talaga ang nakapaligid sa atin. Pinakamangha-mangha. Hindi natin makikita kahit isa sa ganitong bituin sa daigdig gamit lang ang ating mga mata. Pero paano nangyari yon?
Madali lang ang sagot dito. Maliit ang sukat ng pulang duwende at mababa ang liwanag nila. Kaya sa gabi, hindi natin laging nakikita lahat ng bituin. Kahit minsan pakiramdam natin kabaligtaran. Simple lang, kulang ang liwanag ng ibang bituin kaya di natin sila nakikita sa lupa. Habang may mga bituin na ipinapanganak at namamatay, patuloy na bubuhay ang mga pulang duwende. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga ganitong bituin ay hindi pa nabubuhay ng matagal para matapos ang kanilang siklo. Kadalasan silang namamatay kapag bumabangga sa ibang bagay sa kalawakan. Sa ibang bagay, kahit ang pinakamatatandang bituin sa ganitong klase ay umiiral pa rin. Habang tuloy ang kwento, maaaring may tanong kayo. Pinag-uusapan natin ang ilang bituin, pero ang phenomenon ay tinawag na paradox ng pulang langit. Kaya bakit nga ba ganoon? Kung ang araw ay pulang duwende at hindi araw, magbabago rin ba ang kulay ng langit natin? Sa totoo lang, hindi. Ang araw, kahit kabilang sa mga dilaw na duwende, hindi naman nito pinapadilaw ang langit. At kahit ang ating bituin. Sa karamihan ng pagkakataon, kapag tinitingnan ng walang gamit na kagamitan, ay mukhang puti talaga. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito ay yung nakikita nating saklaw ng kulay. Kung pag-uusapan sa pangkalahatan, ang kulay ng bituin ay nakadepende sa temperatura nito. Pinakamababa ang antas ng mga kahel na bituin, habang pinakamataas naman ang mga bughaw. Hindi palaging malinaw ang pagtukoy ng klase ng bituin. Sa ilang mga kaso, maaaring bahagyang naiiba ang kulay nito, kaya inilalagay ang bituin sa isang hiwalay na grupo ng isang partikular na klase. Halimbawa, kung titingnan natin ang Proxima Centauri, nakabilang sa mga pulang duwende. Nang malapitan, mas magmumuka itong kahel kaysa pula. Kaya naman, hindi dapat masyadong literal na unawain ang mga pangalan ng klase ng mga bituin. At ano nga ba ang nakakaapekto sa kulay ng langit? Maraming bagay ang nakadepende sa patong ng atmosfera. Ang kulay ay nabubuo dahil sa pinagsama-samang mga salik. Kaya hindi natin masasabi na magkakaroon ng malaking pagbabago kung pulang duwende lang ang pangunahing bituin. Una, tinalakay natin ang isang solusyon sa paradox ng pulang langit. Gayunpaman, noon, hindi isinama sa pag-aaral ang posibilidad ng buhay sa mga planetang may pulang at dilaw na duwende. Sa default, pantay ang posibilidad ng bawat planeta. Sa totoo lang, mas maliit ang posibilidad magsimula ang buhay sa mga planetang may pulang duwending bituin kaysa sa iba pang klase. Mayroon tayong matibay na ebidensya para dito. Ang antas ng aktibidad ng mga batang pulang duwende ay mas mataas, na nagdudulot ng mas maraming pagsabog. Nakakapigil ito sa pag-usbong ng buhay sa ibang planeta. Dahil mababa ang temperatura ng ganitong bituin, maliit lang ang sona na pwedeng manatiling likido ang tubig. Kung ang planeta ay masyadong malapit sa ganitong uri ng bituin, malaki ang posibilidad na ito ay mapasailalim sa tidal locking. Sa madaling salita, palaging isang bahagi lang ng planeta ang nakaharap sa bituin. Nauunawaan ninyo na sa ganitong kondisyon, hindi posible ang normal na pag-unlad ng buhay sa planeta. Dahil din dito, halos walang mga planetang higante sa paligid ng mga pulang duwende. Bakit ito mahalaga? Ito ay dahil ang malaking planeta sa sistema ay may positibong epekto sa mga planetang pwedeng tirhan. Halimbawa, dahil sa laki nila, pinoprotektahan nila ang mismong planetang iyon. Hinaharang nila ang mga meteoryo at iba pang mga bagay mula sa kalawakan. Sa ganitong paraan, hindi ito nakakasagabal sa pag-unlad ng buhay. Bilang buod ng mga nabanggit, maaari nating alalahanin ang siyentistang si David Kipping, na nagsabi na ang posibilidad ng pagkakaroon ng tirahang planeta sa isang sistema na may pulang duwende ay 100 beses na mas mababa kaysa sa mga sistema na may ibang uri ng mga bituin. Dapat tandaan na hindi eksakto ang impormasyong ito dahil kulang pa ang alam natin at kailangan pa ng mas maraming pag-aaral. May isa pang solusyon sa paradox ng pulang kalangitan. Tinatawag itong pinutol na bintana para sa masalimuot na buhay. Ang punto ay, ang buhay sa isang planeta malapit sa pulang duwende ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong lumitaw dahil kulang pa ito sa oras. Kahit na ang mga bituin ng ganitong klase ang pinakamatagal mabuhay, ang mahalagang papel dito ay ginagampanan ng tinatawag na bituin bago ang pangunahing sekwensya o pinaikli bilang pre-main sequence, bituin.
Ito ay isang yugto ng siklo ng buhay ng bituin na nangyayari bago magsimulang magsanib ng hydrogen ang bituin. Ang ganitong mga bituin ay maaaring may malakas na magnetic field at mas mataas na liwanag kaysa sa susunod na yugto. Pinakamahalaga ang tagal ng pag-iral ng mga bituin bago ang pangunahing sekwensya ay pwedeng umabot ng bilyong taon. Ano ang nangyayari sa mga planeta na malapit sa ganitong uri ng bituin? Doon, kung saan pwedeng magsimula ang buhay, tuloy-tuloy ang greenhouse effect. Dahil dito, umiinit ang mga ibabaw hanggang sa umabot sa mga temperaturang hindi na kayang suportahan ang buhay ng mga organismo. May ganitong yugto rin ang mga dilaw na duwende, kabilang na ang araw, ngunit mas maikli ang tagal nito. Sa panahong ito, nananatili pa rin ang posibilidad para sa pag-usbong ng buhay sa alinmang planeta sa loob ng habitableng zona. Narito rin ang huling sagot sa ating paradox, ang kakaunting maputlang-pulang tuldok. Madalas na obserbahan ang pinakamabibigat na bituing duwende dahil mas madali silang pag-aralan sa liwanag nila. Batay sa resulta, 16% ng napag-aralang pulang duwende ay may exoplanet sa kanilang tirahan na zona. Ang problema ay kakaunti pa ang pag-aaral tungkol sa mga pulang duwende na may mas maliit na masa. Kaya naman, maaaring wala ring ganoong mga planeta sa kanilang tirahan na zona. Kung titingnan natin ang katotohanan ito, maaari nating ipalagay na ang posibilidad ng pagkakaroon ng mabatong planeta sa tirahan na zona ng pulang duwende ay 100 beses na mas mababa kaysa sa mga dilaw na bituin. Kaya nga, bihira ring magsimula ang buhay doon. Habang umuunlad ang teknolohiya, magkakaroon tayo ng kakayahang pag-aralan ang mga pulang duwende kahit na ang mga may maliit na masa. Makakatulong ito sa atin na mas tiyak na malaman kung may mga exoplanetang umiikot sa kanila. Sa ganoon, magkakaroon tayo ng pagkakataong tantiyahin kung gaano kalaki ang posibilidad na magkaroon ng buhay doon. Ang paradox ng pulang kalangitan ay malamang na magiging pangunahing paksa ng mga pag-aaral sa hinaharap. Hindi na rin nakapagtataka dahil makakatulong itong malaman ang posibilidad ng mga planetang matitirhan sa universo. Ito ang makabagong teleskopyong pangkalawakan na si James Webb. Sabik na hinintay ng sangkatauhan ang kanyang paglulunsad. Sa ngayon, ito ang pinakaproduktibong optikal na kagamitan na kailanman ay inilunsad ng mga tao sa mundo. Ano ang mga suliraning nilulutas ng makabagong teleskopyong ito? Anong kagamitan ang taglay nito? Anong larawan na ang naipadala sa daigdig? At bakit hindi na lang tayo nagkasya sa nakasanayan at subok ng Hubble? Susubukan naming sagutin ang lahat ng mga tanong na ito ng maikli, malinaw at madaling maintindihan. Ang paglulunsad ng James Webb Telescope noong Disyembre 25, 2021 ay naging matagumpay at walang aberya. Maaaring isisi ito sa swerte na pabor sa mga empleyado ng National Aeronautics and Space Administration pati na rin sa European at Canadian na mga ahensya ng kalawakan noong araw na yon. O maaari rin nating gawing malinaw na konklusyon na sa paglipas ng mga taon, natutunan na talaga nating mag-organisa ng mga ganitong gawain ng maayos. Ano man ang mangyari, inilagay ng Ariane 5 ECA ang teleskopyo sa tamang taas, bilis, at anggulo. Saka nagsimula ang aparato sa 30 araw na paglalakbay patungong orbit sa Lagrange Point L2, kung saan magtatagal ito ng maraming taon sa pagmamanman ng malalayong bahagi ng universo. Kahit na si James Webb ay nakarating na sa lugar, kakailanganin pa ng ilang buwan bago ito tuluyang magamit. Kaya malamang, sa tag-init ng 2022 taon pa ito, opisyal na gagamitin. Bago iyon, kailangang i-calibrate ang 18 segment ng salamin ng teleskopyo para sabay-sabay gumana na parang isang malaking salamin at palamigin ang mga kagamitan hanggang halos -270 DGC na aabutin ng ilang linggo. Unang sagutin natin kung bakit hindi sapat para sa sangkatauhan ang Hubble, na mahigit 30 taon nang naglilingkod ng tapat sa atin. Ang pangunahing sikreto ay nasa saklaw ng pagmamasid. Kung si Hubble ay nakakakita ng universo sa malapit na ultraviolet at infrared na mga spectrum, si James Webb naman ay magmamasid mula sa long wave hanggang sa mid-infrared na saklaw. Ano ang aktwal na ibig sabihin nito sa paggamit? Ang bagong teleskopyo ay sisilip sa mga lugar kung saan nabuo ang mga unang bituin ng mga galaksiya at kung saan hindi pa nakarating ang alinmang kagamitang gawa ng tao mula sa mundo. Ang ikalawang kalamangan ni James Webb kay Hubble
ay hindi siya apektado ng atmosfera ng mundo, kaya 10 beses mas mataas ang resolusyon ng kanyang optika. Ano ang mga layuning gustong lutasin ni James Webb? Tututukan niya ang mga lugar na ayon sa tradisyonal na hipotesis. Doon naganap ang malaking pagsabog. Doon mismo umaasa ang mga siyentipiko na matukoy ang unang liwanag ng universo na bilyong taon nang naglalakbay mula sa mga bituin at galaksya. Pag-aaralan din ni James Webb ang mga sistema ng bituin upang makita kung may mga exoplanet na posibleng matagpuan ang buhay sa kahit anong anyo nito. Kahanga-hanga pero dahil advanced ang teleskopyo, nakikita nito pati mga buwan ng ganoong planeta. Ang tanging hindi kayang gawin ni James Webb ay ang makakuha ng larawan ng mga natuklasang bagay. Magiging posible ito mga bandang taong 2030 kapag inilunsad ng sangkatauhan ang aparatong Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Susunod, magpo-focus si Webb sa proseso ng pagbuo ng mga galaksya. Mula sa pinakamatanda hanggang sa mga lumitaw, mga 400 milyong taon matapos ang malaking pagsabog. Hanggang ngayon, wala pang teleskopyo ang nakatupad sa gawaing ito. Muli dahil sa kakulangan ng kakayahang makita sa infrared na saklaw. Paano naman ang ating sistemang bituin? Palalagpasin ba talaga ito ni James Webb ng kanyang pansin? Siyempre, hindi. Matiyagang pag-aaralan ng teleskopyo ang mga buwan ng mga higanting planeta, kung saan pinaniniwalaang may mga karagatang nagngangalit sa ilalim ng kanilang mga crust. Tinutukoy dito sina Europa at Enceladus. Pag-aaralan din ni James Webb ang maliliit na katawan sa sistema ng araw. Lalo na dahil sa Lagrange point L2, hindi siya maaabala ng Earth o ng buwan dahil matatagpuan ang mga ito sa likod ng aparato. Anong mga kagamitan na naka-install sa loob ni James Webb ang makakatulong para matapat na magampanan ang mga nabanggit na gawain? Pinaghandaan ng mga inhinyero ang teleskopyo kaya hindi nasayang ang halos $10 bilyon sa proyekto. Sa unang tingin, mukhang marupok ang heat shield ng aparato pero gawa ito sa matibay na kapton na may aluminum at silicon na patong kaya nitong tiisin ang temperatura mula sa absolute zero hanggang plus 400 degrees Celsius, nakatumbas ng nakakasakal na klima sa Venus. Bukod pa rito, ang maraming patong ng material ay hindi magpapahintulot sa mga meteoroid na magdulot ng malaking pinsala sa heat shield. Sa anumang kaso, dahil sa espesyal na tahi, hindi lalaki sa delikadong laki ang mga butas. Siyempre, ang pinakamahalagang bahagi ng teleskopyo ay ang segmented na salamin na may diameter na 6.5 metro. Agad nilang tinanggihan ang paggawa ng isang solidong bagay na ganoong kalaki. Dahil sa sobrang bigat nito, walang rocket ang makakapagdala kay James Webb sa orbit. Kaya ang mga astrophysicists ay bumaling sa proyekto ng Pentagon na nilayon para sa mga reconnaissance satellite. Bilang resulta, nilagyan ang teleskopyo ng segmented na salamin. Ang naging kakulangan ng ganitong gadget ay ang mga puwang sa pagitan ng mga honeycomb. Ngunit sa aktual na paggamit, ang mga pagkakamali ay napatunayang hindi gaanong mahalaga. Alam mo ba ang pinakakamangha-mangha? Ang micromechanics ng beryllium na salamin ay nagpapahintulot dito na umikot ng eksakto hanggang 140 nanometro. At iyan ang tinatayang laki ng Human Immunodeficiency Virus. Totoo, nananatiling lihim ng National Reconnaissance Office ng Estados Unidos ang teknolohiyang ito hanggang ngayon. Ang teleskopyo ay may spectrograph, sensor para sa eksaktong pag-navigate at kamera na kayang kumuha ng larawan sa near-infrared range. Kaya nitong makita ang liwanag ng malalayong bituin, pag-aralan ang Kuiper Belt, magbigay ng kaalaman sa pagbuo ng mga galaksya, at gumawa ng mapa ng dark matter. Ang mga spectrograph naman ay kinakailangan para pag-aralan ang mga bagay na naglalabas ng napakaliit na liwanag. Ginawa ang natatanging micro-shutter system para mamonitor ng sabay ang hanggang 100 bagay at pigilan ang liwanag mula sa mas maliwanag na pinagmumulan. At para sa pinakakapanapanabik na bahagi, ano ang mga larawang ipinadala ng James Webb Teleskopyo sa daigdig? Huwag kayong magulat. Kahit hindi pa opisyal ginagamit ang aparato, na itutok na ng teleskopyo ang lente nito sa kalawakan. Una, ito ay selfie ng teleskopyo o ng pangunahing salamin nito. Ipinapakita ng larawang ito sa mga inhinyero ang ayos ng alignment ng mga segment at kung ano pang dapat trabahuhin. Ang susunod na layunin ni James Webb ay isang bituin na tinatawag na High Definition 844,406 na matatagpuan sa konstelasyon ng Malaking Oso. Ayon sa mga katangian nito, kahawig ito ng araw.
at matatagpuan sa layong 200 at 60 light years mula sa atin. Sabi ng mga tagapamahala ng proyekto, pinili nila ito dahil walang malapit na maliwanag na bituin na makasagabal sa pagmamasid. Dahil sa mga larawan, napagpasyahan ng mga siyentipiko na maayos ang kamera at napili nila ang direksyong tutunguhin para sa pagsasaayos ng mga salamin. Kapansin-pansin na mosaic ang larawan na binubuo ng 18 bahagi. Dahil ngayon ay hiwa-hiwalay pa ring gumagana ang salamin bilang mga selda. Sa anong mga bagay magtutuon ng pansin ang teleskopyo kapag tuluyan nang natapos ang pagkakalibrate ng mga bahagi nito? Ito ang mga planetaryong sistema ng Eridana at HR 879. Tungkol sa una, alam natin na malapit sa isang batang bituin sa konstelasyon ng Eridana na may edad na mga 20 milyong taon na halos 100 liwanag taon ang layo mula sa atin ay umiikot ang hindi bababa sa isang planeta na kabilang sa mga brown dwarf. Ano nga ba ang itsura ng sistemang planetaryo ng HR 8779? Matatagpuan ito sa konstelasyon ng Pegaso, mga 130 liwanag taon mula sa araw. Itinuturing na ang sistemang may 3 planeta ay tila nababalutan ng ulap ng alikabok na kahawig ng Kuiper Belt. Isa sa mga bagay ay nakuhanan ng larawan ng teleskopyo sa Chile at lumabas na ito ay isang higante na 10 beses na mas mabigat kaysa kay Jupiter. Sa panlabas na patong ng atmosfera ng kalangitang katawan, mainit ito, mga 800 degsi. Si James Webb ay magsisiyasat sa mga sistemang ito ngayong Hulyo, susukat sa spektrum ng mga planeta, at aaralin ng detalyado ang komposisyon ng ulap ng alikabok. Sa ngayon, ang teleskopyo ay 1.5 milyong kilometro mula sa daigdig, inaayos ang mga instrumentong panaliksik para sa trabaho at unti-unting lumalamig. Ang nakaimbak na gasolina sa aparato ay dapat sapat sa loob ng 20 taon. Sa simula, ito ay tinatayang tatagal lamang ng 5 hanggang 10 taon ng tuloy-tuloy na operasyon. Pero dahil sa matagumpay na maniobra noong paglulunsad, nakatipid sila ng kaunti. Dahil sa lokasyon kung nasaan ang aparato, sa ngayon ay hindi pinag-uusapan ang anumang misyon na may tao para mag-refuel o mag-ayos ng mga kagamitan na maaaring masira sa paglipas ng panahon. Hindi ito ang Hubble na ilang beses nang pinuntahan ng mga shuttle. Dahil dito, hindi pa nagbibigay ng pagtataya ang mga inhinyero kung gaano katagal magtatrabaho si James Webb. Ano ang inaasahan ng mundo mula sa siyentipikong tagapanguna na ito? Balak ng mga astronomo na gamitin ito upang matuklasan ang mga kamanghamanghang bagay at masilip ang mga napakalalayong sulok ng universo na hindi pa nila pinangarap noon. Patuloy nating babantayan ang trabaho ni James Webb at aasa tayo na magiging kasing tibay siya ng Hubble. Sapat na kalakihan ang edad ng ating planeta, 4.5 bilyong taon. Sa teorya, maaaring umiral pa ang daigdig ng halos ganoon ding haba ng panahon. Gayunpaman, maraming salik ang nakakaapekto sa haba ng buhay nito. Halimbawa, ang araw. Maaaring magdulot ng pag-init ang mga prosesong iyon na hahantong sa mga kondisyong hindi na kayang mabuhay ng tao. Ang tuluyang pagkawasak ng planeta ay ibang usapan na. Kung, halimbawa, may pumasok na itim na butas sa ating solar system, ang ating planeta ay maaaring mabiyak sa ilang piraso. Maaari ring tamaan ng meteorite ang daigdig at magdulot ng pagkasawi ng lahat ng buhay. Halimbawa, mga 66.5 milyong taon na ang nakalipas, isang 10 kilometrong asteroid ang tumama na nagdulot ng mass extinction at pagkawala ng mga dinosaur. Hindi rin natin dapat baliwalain ang panganib na lumihis ang planeta natin sa orbit nito. Kung tutuusin, walang depensa ang planeta natin sa lawak ng universo. Gayunpaman, kahit na isantabi natin ang lahat ng posibleng banta mula sa kalawakan, may isang hindi halatang puwersa na kayang wasakin ang ating mundo. Narinig mo na ba ang teorya ng huwad na vacuum? Bakit nga ba tinawag na huwad? May palagay na ang vacuum sa ating universo ay hindi tunay at sa isang punto ay maaaring maging totoo. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagkabulok ng huwad na vacuum. Nagdudulot ito ng pagkasira ng universo sa karaniwan nitong kalagayan. Para mas maintindihan natin ang prosesong ito, alamin muna natin kung ano nga ba talaga ang vacuum sa universo. Halos imposibleng lumikha ng vacuum ng artipisyal. Hindi natin kayang alisin lahat ng hangin at lahat ng atom mula sa isang espasyo.
Pero may ilang bahagi ng universo na halos perpekto na ang vacuum. Malamang matatagpuan ito sa pagitan ng mga galaksya. Doon, halos walang laman ayon sa karaniwang pag-unawa at kadalasan ay walang mga atom ng karaniwang mga bagay. Alam natin na hindi natin kayang gawing ganap na walang laman ang isang bahagi ng espasyo sa pagtanggal ng lahat ng particle. Ayon sa quantum theory, may mga field sa universo na nag-iiba ang halaga depende sa oras at lugar. Sa ilalim ng iba't ibang enerhiya, nagkakaroon ng mga pag-alon sa lugar ng mga field na ito. Kahit na huminto ang mga ito, mananatili pa rin ang mga field. Ibig sabihin, kahit na ang antas ng enerhiya ng mga field ay pinakamababa, hindi pa rin eksaktong masasabi na ito ay ganap na kawalan. Ayon sa Heisenberg Uncertainty Principle, kahit na mababa ang antas ng enerhiya, may mga maliliit na pag-alon pa rin na tinatawag na quantum fluctuations na nangyayari. Sa maliit na bahagi ng espasyo at sa maikling panahon, ang mga pares ng partikulo ay biglang lumilitaw at biglang nawawala. Ang pag-iral ng quantum fluctuations ay pinatutunayan din ng tinatawag na Lamb shift. Dati ay inakala na ang mga elektron ng atom ng hydrogen na nasa energy levels na 2p at 2s ay may parehong antas ng enerhiya. Ngunit napatunayan sa pamamagitan ng eksperimento na hindi ito totoo. Ang kakaibang katangiang ito ay tinawag na Lamb shift. Makalipas ang ilang panahon, napaliwanag ang penomenong ito. Lumabas na may nagaganap na interaksyon sa pagitan ng elektron at ng mga quantum fluctuations. Dapat ding alalahanin ang kilalang-kilalang epekto ng Casimir. Ayon sa quantum field theory, may pag-alon ng field kahit sa pinakamababang enerhiya. Bilang resulta, lumilitaw ang mga virtual na particle. Kung pinag-uusapan natin ang electromagnetic field, dito ay lumilitaw ang mga virtual na photon na ang mga alon ay may lahat ng posibleng haba. 4 na taon na ang nakalipas. May lumabas na artikulo sa isang scientificong journal na nagsasabing sinubukan ng mga scientifico gamit ang scanning microscope na kunan ang epekto ng quantum fluctuations. Sa mga sumunod na eksperimento, nalaman na naapektuhan ng quantum fluctuations kahit ang pinakamaliit na bagay. Makatuwiran na sa usapin tungkol sa vacuum ay talakayin din ang isang phenomenon tulad ng dark energy. Dahil dito, mabilis na lumalawak ang universo. Hanggang ngayon, hindi pa natin natutukoy kung ano talaga ito. Tungkol dito, may hiwalay tayong video pero nakikita natin ang mga epekto ng pag-iral nito. Sa usapang madilim na enerhiya, madalas banggitin ang enerhiya ng espasyo na konektado sa vacuum energy. Posibleng ito ang nagpapaliwanag sa kalikasan ng madilim na enerhiya. Pero hindi lahat dito ay tiyak. Kung isang virtual photon lang, maliit ang epekto sa enerhiya ng vacuum. Pero kung pagsasamahin ang lahat ng virtual photon, ramdam ang epekto. Kaya kahit sa medyo maliit na bahagi ng espasyo, magkakaroon pa rin ng malaking antas ng enerhiya. Para mapanatili ang paglawak ng universo, kailangan ng enerhiya na 120 beses na mas mababa. At ano nga ba ang ibig nating sabihin sa terminong huwad na vacuum? Ang tinatawag nating vacuum ay ang kalagayan kung saan ang field ay may pinakamababang antas ng enerhiya. Ang isang sistema sa vacuum ay likas na matatag. Maaaring sabihin na ang universo ay nagsusumikap na makamit ang isang matatag na kalagayan at bawasan ang dami ng enerhiya. Kung hindi na posible pang pababain ang enerhiya, ang ganitong kalagayan ay maaari nang tawaging tunay na vacuum. Ngunit, paano natin ilalarawan ang sitwasyon kung saan ang mga partikulo ay nasa matatag na kalagayan, ngunit maaari pang pababain ang enerhiya? Ito mismo ang tinatawag na huwad na vacuum, isang estado ng quantum field na tumutukoy sa lokal nitong minimum. Posible ba na ang ilang bahagi ng universo ay hindi nasa tunay na vacuum, kundi nasa huwad na vacuum? Kung totoo ito at hindi pa umaabot sa minimum ang enerhiya, ano ang mangyayari sa mga kemikal na reaksyon at bagay sa universo kapag bumaba pa ito? Magkakaroon ng malalaking pagbabago ang universo kapag lumipat ito sa estado ng tunay na vacuum. Maaaring magdulot ito ng pagkawasak ng mga bituin at planeta kasama ang kanilang mga buwan. Sa ngayon, puro haka-haka lang ang pinag-uusapan natin. Pero ano nga ba talaga ang totoo?
Totoo nga kaya na ang universo ay nasa maling vacuum? Posibleng ganun nga. Siguro narinig mo na ang tungkol sa Higgs na larangan. Sa karamihan ng larangan, ang pinakamababang antas ay tunay na vacuum. Pero ayon sa siyentipiko, ang Higgs na larangan ay hindi matatag at ang average vacuum value nito ay hindi zero. Maaaring ang Higgs na larangan ay nasa maling vacuum. Mayroon itong espesyal na harang na pumipigil sa pagbagsak ng enerhiya at paglipat sa estado ng tunay na vacuum. Maaaring manatili ang larangan sa ganitong estado ng matagal, pero kung may puwersang makaapekto, bababa ang antas ng enerhiya at magaganap ang mga nabanggit na pagbabago sa universo. Ano ang posibilidad ng ganitong kinalabasan ng mga pangyayari? Posible ito, at ito ang dahilan kung bakit. Maaari nating malaman ang katatagan ng vacuum sa pamamagitan ng paghahambing ng dalawang partikulo, ang pinakamabigat na T-quark at ang boson Higgs. Ngayon, alam na natin ang mga masa ng dalawang partikulong ito. Kung isasaalang-alang ang mga halagang ito at ang kawalang katiyakan, maaring ipalagay na ang vacuum ay metastable. Ayon sa mga datos na ito, ibig sabihin ay maaari tayong mamuhay ng payapa sa ganitong universo sa estado ng maling vacuum sa loob pa ng napakahabang panahon. Pero kung biglang mangyari ang pagkabulok ng maling vacuum, ano ang maaaring magdulot nito? Mayroon tayong dalawang bersyon. Dahil sa kasalukuyan ay may katatagan sa universo, kailangan ng enerhiya para mabago ang estado ng vacuum. Kung mangyari ang isang malakas na pagsabog sa universo, maaaring mabuo ang lugar na may tunay na vacuum na unti-unting lalawak at sasakupin ang malawak na bahagi. Gayunpaman, ang ganitong pangyayari ay mangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya. Dahil dito, hindi naniniwala ang mga siyentipiko na posibleng mangyari ito. Pero iba naman ang sitwasyon pagdating sa quantum tunneling. Karaniwan, hindi nakakalusot ang mga partikulo sa mga hadlang, pero ayon sa quantum mechanics, posible ito. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng bahagi sa universo kung saan magkakaroon ng tunay na vacuum. Kung napakaliit ng sukat ng bahaging ito ng universo, hindi naman ibig sabihin na magsisimula agad itong lumawak. Pero nananatili pa rin ang posibilidad na mangyari ang kabaligtaran. Kapag nagkakaroon ng pagkabulok ng huwad na vacuum, maaaring mangyari ang nucleation. Ibig sabihin, pagbabago ng estado na nagsisimula dahil sa maliit na bahagi na nabuo dahil sa quantum tunneling. Sa ganitong kaso, unti-unting lilipat ang universo sa estado ng tunay na vacuum. Dahil iba ang mga batas sa nabuo na bahagi, sisirain nito ang lahat ng madaanan niya. Ang ganitong pangyayari ay malamang na mangyari. Maaga man o huli, kailan eksakto, hindi natin alam. Magkakaiba ang pananaw ng mga siyentipiko rito. Hindi malabong nangyari na ang quantum tunneling kahit saan, lalo na sa laki ng universo. Kahit ano pa, matagal pa bago dumating ito sa ating galaksi. Kung ang bahaging ito ay nabuo na sa kung saan at nasa likod ng event horizon, hindi na nito kailanman maaabot ang ating planeta. Dahil gaya ng alam natin, ang universo ay may katangiang lumawak. Kaya walang dahilan para asahan ang katapusan ng mundo. Kung hindi huwad ang vacuum ng universo, hindi talaga tayo aabutin nito. Ang mga susunod na pag-aaral ay tiyak na magbibigay linaw sa tanong na ito. Tingnan ang mga screenshot sa screen. Mga estadistika ito mula sa YouTube. Ano ang ibig sabihin nito? Napansin ko, 57% ng nanonood sa channel na ito ay hindi nakasubscribe. Ito ang diwa ng aking mensahe para sa inyo. Kaya para hindi ninyo makalimutan si Habol sa inyong mga subscription, kailangan ninyong i-click lang ang pulang button na ganito ang itsura at matatagpuan sa ibaba ng video na ito. Simple lang ang batas ng universo. Tandaan ito, mahalaga sa akin bawat subscription ninyo. Kapag mas marami ang nanonood, mas madalas silang manood at mag-like, mas mabilis akong makakagawa ng bagong sobrang kapana-panabik na video. Magkikita tayo ulit!